So today we are going to talk about clothes, and like any other item in your house, yung clothes ang isang major source of clutter. So I think, based on experience, you should only keep clothes for 1 week dun sa visible zone. And to keep clothes that are only wearables for a week means you have to either donate clothes you no longer use or wish you would have a use for in the future, pero ilang years na ang dumaan, hindi na uso yung damit, nandyan pa rin sa'yo, hindi na kasya yung damit, either sumikip na yung damit or lumuwag na yung damit. And sa case ng medyas, lumuwag na yung garter ng medyas, so kailangan mo na siyang i-dispatch, makawalan mo na. So clothes become clutter when you do not have a system for organizing them. May araw na umuulan, there are days na it rains, right? So ako, before I do the laundry, I check the weather forecast. Syempre pag uulan, hindi ako mag-laundry because hindi ko siya mapapatuyo ng maayos. So ang mangyayari, i-rework mo lang, di ba? Kasi ayaw mo ng mabahong damit, di ba? Bagong laba pa man, yung amoy kulog, tawag nila. So for you to manage your clothes well, given this kind of weather, tingnan mo yung phone mo, tingnan mo yung weather forecast. Uulan ba bukas? So kung uulan bukas, sayang lang yung sabon mo, tubig mo, kung nagbi-bleach ka, tsaka nagpa-Fabcon, sayang lang, di ba? So make it worth your time na i-timing yung paglalaba mo. And then, also with clothes, I have recently not been folding everything or ironing everything. So, yung mga damit, binawasan ko na yung dami ng damit by donating some or discarding some, and for the other clothes that are left, kasi pag nagsampay ako, nakahanger eh. So, di ba plastic naman yung hanger? So, doon na rin siya natuyo. Pass ko siya sa bahay. Isasampay ko pa rin. Hindi ko na siya kailangan itupi. So, yung mga delicates na lang siguro tinutupi natin, no? Yung underwear, ganyan. And then, obviously, pinaplansya natin yung mga panyo. And then, if meron kayong uniform para presentable itsura, di ba? Yung panlakad yan. Pero yung mga pang araw-araw pa pinaplansya, no? Hindi na necessary. Maraming magulo yung cabinet, yung dresser, kasi sa totoo lang, magkahalo yung damit na gustong isuot sa ayaw ng isuot. So kapag may napapansin ka na every week, yung damit na yon, nasuot na yung iba na nilaban, siya hindi pa rin. Most likely masikip na yon. Or most likely hindi na gusto yun nung may-ari nung damit. So ganun yung sa case dito sa bahay. Inisip ko, bakit ba laging gumugulo yung mga damit? So naiiwan yung mga parang medyo siguro sumikip na, or yung isang beses nakita ko may hole yung isa, kaya pala hindi sinusuot. So may butas sa tagiliran na maliit, may rip. So hindi na sinusuot. Pero hindi tinatanggal sa dresser, nandun pa rin. So ang gulo-gulo na naman ng damit, and then next week ayusin mo na naman. So kung ayaw na nila isuot, hindi na nila sinusuot, pansin mo, nakikita mo lagi na iiwan. Laging hinuhugot na yung kasunod sa ilalim, na iiwan yun sa ibabaw, and then ang gulo na naman. Alam mo, tabi mo na yun. Hindi na talaga yun isusuot. Ngayon pag hinanap, nasaan yung ganito ko ganyan, tsaka mo ilabas. Sabi mo nandyan, kasi hindi mo naman yan sinusuot na for the longest time. Nakakagulo lang siya dun sa ibang damit na tinutupi dyan. So, parang Pareto rule yan, yung 80-20 rule, no? Yung 20% lang ng aparador mo, ng cabinet mo, yung sinusuot mo. Yung 80% hindi naman talaga. So, pwede mong i-segregate further kahit wala tayong seasons. Dito sa Pilipinas, meron tayong namang tag-init tsaka tag-ulan. So, ako na definitely nakahiwalay yung mga sweater, nakahiwalay yung mga jacket. Hindi na yan nakasampay. Nakalagay siya sa isang lugar, sa isang organizer na nakasara. And then, pag kailangan na lang, kukunin na lang doon. So, hindi na rin hinahanger yung mga ganong bagay. Nasisira pa yung hanger. And then, doon sa
Of course, yung may mga damit na nangyari to recently, may bagong damit yung family member. Humahawa pala, so naging blue yung mga ibang damit. Ah, buti na lang decolor siya. So mga maong yung nakalatan ng asul. So okay lang. And yun, you have to test yung clothes kung humahawa sila or hindi. So medyo na-tsempohan kami nung the last time. So pati yung medyo brown na shorts, nagkaroon siya ng blue na color. And then of course, for as far as fabric is concerned, hiwala yung araw na nilalaban mo yung linens mo, which are yung kobrikama mo, yung punda mo, hiwala yon sa araw na nilalaban mo yung mga damit mo para pag tinupi mo sila magkakasama din. And yun, hiwalay din sila doon sa aparador na pinagtataguan mo ng mga damit mo. Recently, naging very accessible na online na bumili ng damit, and minsan nakakatsyempo tayo, di ba, ng hindi pala kasya, hindi pala bagay. So, pero ang ginagawa natin, nilalagay pa rin natin siya doon sa cabinet natin ng damit na hindi naman talaga mo na isusuot. So, doon gumugulo yung mga bagay-bagay kapag yung mga essentials ay kahalo ng non-essentials. So, you have to segregate those. Minsan may nabili ka na t-shirt, masikip pala, di ba? So, itabi mo na yon, bago pa yon, di ba? You gift it to someone na kakasya yan sa kanya at saka babagay sa kanya, di ba? So, para hindi naman sayang din yung iyong pinambili. So, actually, clutter really comes from volume. Recently, nagbawas din ako ng hanger, 20 hangers. Okay, so, mas maganda talagang tignan, guys, yung, depende kasi sa laki ng, ng cabinet mo. So kami, mas magandang tingnan yung magkakahiwala yung hanger, yung meron siyang proportionate distance. So na mga 7 to 10 lang yung nakahanger. Tapos magkakasama yung mga pantalon, magkakasama yung mga polo, magkakasama yung mga t-shirt. Pag samasamahin ng pare-pareho, ang magkakatulad ay ating igrupo. Sabi ng batibot, di ba? So ganun yung magandang tignan. And then, we also segregate by color. So from dark colors, papunta sa light colors. So, pag naayos mo na lahat ng shirts mo, di magkakasama siya puro t-shirt, ayusin mo naman siya by color para madaling makita yung hinahanap mo. And then, yeah, be really strict with it. For a long time, minsan yung mga damit na suot na lahat, merong damit talaga na nandun pa rin, nakahanger pa rin na a month na. So, you ask your family member, what's with this damit? But hindi siya nasusuot. So, I did that once, and a family member told me na this polo reminded him of a not so good thing, or this polo reminded him of a uniform somewhere na kamukha siya ng some kind of job na ayaw niya. So, minsan kasya naman, pero may parang may emotional dun sa damit. May reason kaya hindi sinusuot. Kahit maganda yung damit, kahit branded yung damit. So, mukha daw siyang ex pag suot niya yon, yung something na hindi niya gusto maging kamukha. So, affiliated to a certain job. So, kaya pala nandun, tagal-tagal na hindi sinusuot. So, I decided to give that away. Tuwan-tuwa naman yung person kasi only worn once lang naman yung damit na yon. Branded pa nga. Same with our shoes. Sometimes we have too many shoes. Too many meaning more than a pair of sneakers, a pair of leather shoes, and for ladies siguro a pair of black shoes. Kaya makalat na talaga. And ayun, I think isa siyang component sa stress-free living, yung nandyan lang naman yung mga gamit mo na konti lang. Kung meron kang automatic washing machine like we do, mabilis na maglaba eh. No, hindi naman kagaya nung dati, kaya siguro dumami yung damit namin dati, yung paglalaban namin, ang tagal ng yung cycle time. Pero ngayon na mabilis na, we can let go of some clothes. And then, funny pa, kasi di ba when our children are growing up, tayo yung nagpapasa ng damit sa kanila, kasi they're smaller. So ngayon, iba na. So, ako na yung pinagpapasahan ng damit. So, ang cool. So, napapauso tuloy yung mga suot ko. And, yeah. That works. So when somebody, like a family member, hands me down some article of clothing, I make it a point that I give away the same number of clothing. So halimbawa, may nag-hand me down sa akin ng sweater. Ayan. So ang gagawin ko, kung anong meron akong isang article of clothing, blouse or sweater din,
na matagal na sa akin, nile-let go ko naman yon para hindi bursting at the seams yung aking closet. Masarap talaga tingnan yung closet na hindi nagtatouch yung clothes sa isa't isa pag nakahanger. Parang sa mall, di ba, yung pag pumunta ka sa mga boutique, ang mga hanger nila sa isang display, 6 lang, 4 lang, tapos yung suot ng model, yun na yan, di ba? Ang linis-linis tignan kasi nga, magkakahiwalay sila, and then, syempre yun yung mga pinlansya, so iilan lang naman yon. So that really looks good. And what else? Yeah, don't keep anything extra anymore. And then always value yung floor space. Ngayon, yung bahay natin kasi is our sanctuary supposed to be. So, yung marami ka dapat nakikitang sahig. Hindi maraming nakalapag sa sahig kung ano-ano natatamaan mo, nababangga mo. So, meron kaming shoe rack, and nagkaroon ako ng ruthless purging ng mga extra shoes. Kasi aside from the shoe rack, gumapang na yung mga shoes kung saan-saan. May pangalawa na kaming parang informal na lalagyan ng sapatos, tapos may hagdan pa, di ba? Ganun din ba kayo? You put your extra shoes on the stair steps. So medyo unsafe nga yun kasi dapat ang stairs lang. So pag nakita nyo na parang Christmas tree na yung mga chinela sapatos nyo dun sa gilid ng hagdan nyo, it's a sign that you're keeping too much shoes, or hindi na appropriate yung shoe rack nyo, or you should give away some of those shoes already. And then meron din mga bagay na for example, they just get old, no? Like may towel ka na more than 5 years na, yung alam mo yung hindi na talaga siya absorbent, mayroon ng mga stains, or talagang discolored na. And then meron ka namang towel, yun lang lagi mong ginagamit. Pero for some reason, ayaw mong itapon or i-discard yung mga lumang mong towel. I-let go mo na yan. For your peace of mind, for a cleaner house. Your family members will thank you for it. And also, I think ganun din sa socks. May mga socks na talagang naglapa ka na ng 3 months. Wala talaga tong kapares. Di ba ang sweet? Parang wala kang kapares. Pero sa shoes, hindi magandang yun. Magandang expression. Kasi, socks are meant to be magkapares. So, pag wala ng kapares, so, everybody needs that parting with their sock na talagang pairless na. So after you have exhausted all efforts, tinignan mo na yung likod ng washing machine, baka nahulog doon, naipit sa likod ng dryer, baka naipit somewhere, nag-spring cleaning ka na, naglinis ka na ng weekend, wala pa rin yung kaparis ng sapat, ng sock na yun, then goodbye na dun sa naiwan, na ulila na sock. Kasi nga nakakasikip lang siya. So these are basic things that siguro other people would think, why do you talk about it? Kasi it all boils down to having order in the home. I'm not the kind who spend the whole day with clothes only. So, yun, pag bago umalis, maayos na yung bahay para pagdating maayos din. And then, yun nga, timing of the washing of the clothes. And then, sorted din. So, kung ilan yung family members, ganun kadami yung, hindi naman ganun kadami. Separate lang yung days na nag-wash ka ng laundry nila para sila na rin bahala dun sa laundry nila pagkatapos mo nalaban. Kasi, kumaga, sorted na yun automatically from their laundry basket sa maruming damit nila. And then, let your kids fold clothes with you habang bata pa sila. So that when they turn around 9 or 10, sila na mag-isa nagtutupi ng damit nila. So, wag nang pabebe na 18 na yung anak mo, 29 na, ikaw pa nagtutupi ng damit. So, okay na sigurong service yung ipag-spin mo sila sa washing machine, pero hindi tupi pa yung damit nila or iligpit pa. Kaya na nila yon. So, pagka nakasampay, pahango mo sa kanila yung damit nila, bahala na sila sa damit nila. Malalaki na sila. Nabuburden ka masyado kasi pinapasan mo yung daigdig. They should be independent enough to take care of their own clothes as early as 9 or 10 years old. Magtupi ba ng sariling damit, maglagay sa lalagyan, diba? So, para ano man tayo, life is short, diba? Hindi natin masabi. Maimis sila, maayos sila sa mga gamit nila. Importante yon, I think. No? Isa yon sa mga basic life skills. Yung maayos mo yung mga damit mo. Yan lang po. Siguro for now.
And also, finally, kapag mayroon kang na-receive na bagong damit na gusto mong i-gift sa iba, ayan, makikita mo yan sa Facebook. Meron tayong mga orphanages, meron tayong mga rehabilitation centers na tumatanggap sila ng mga damit, no, na yung maayos, huwag yung ipinamigay mo yung hindi wearable. That's a disservice. So when you give something away, yung magagamit pa talaga ng ibang tao. So pag may natanggap ka ng mga ganong gift, mga damit, mga tuwalya, lalo na pag Pasko, di ba? Yung exchange gift, may na-receive ka, hindi kasya sa'yo, or may nabili ka sa, anong tawag mo dyan, sa online, may nabili ka, tapos pagdating sa'yo, nyek, ayaw kumasya. So, you gotta find ways to give it to people. Yun nga, yung mga nasa orphanages, o kaya pagka mayroong, di ba minsan may announcement for yung mga nabaha. Ayan, so maiipon mo para pag may mga ganong opportunities, maayos mo siyang maipamigay. So, huwag mo na ibalik doon sa mga hinahanger mo. Huwag mo na ibalik doon sa active dresser mo or sa aparador mo. Kasi nga gumugulo nga. Ayan ka na naman yung magtutupi ka na naman, tapos hindi na naman makukuha. Gugulo yung iba. Ayan. And also the way you fold, di ba? Nakastack siya ng pag-ganon para pag humugot ka, maayos pa rin yung iba. Kasi pag nag-stack ka ng ganyan, pag humugot ka dito, yung nandito, gumugulo. So, you have to stack it upright like that so that it will be more organized. So, yun. Try mo. Learn to live on 7 days of clothing. And then, subukan mo yung mga laundry self-service centers na kung saan ay kuha mo rin agad yung laundry mo, di ba? Hindi na nagtatagal if you're spending so much time. Hindi na uso yung magkusot or umupo sa bangko the whole day naglalaba. I-outsource mo na yan or punta ka sa laundry shop, maghulog ka ng coin para mas productive ka, hindi ka napapagod. Kasi kapalit naman nun is yung precious time mo, yung productivity mo tataas. Ayan. So, yun lang yung tip ko. And since malapit na yung pasukan, and yung anak ko ay gumraduate na. So, yung uniforms niya ay na-donate ko na sa school. At kasi nga civilian na siya sa college, ang susuot niya. So, hindi na siya, malaya na siya sa uniform. So, hindi ko na yun pinagtagal dito sa bahay. Kasi nga yun yung pagka tinago mo ng tinago, baka magagamit yung, wala na nga mag-aaral na gano'n, wala magsusot ng gano'ng uniform. Magagamit pa yun ng iba. Yung scholars sa school nila na they need uniforms in fact. So, kung kakasya sa kanya, kasize niya yun, maibibigay yun ni sister sa kanila. And, yun, so, maliwag yung dresser. And then, yung mga pag nagsuot ng gown, tuxedo, mga barong, mga blazer, mga coat, mga thermal wear. So, lahat yun, nakalagay yun sa isang maleta for us. Kasi, yun nga, hindi mo na isasama yun dun sa active wear mo, yung active, na nasa aparador, hindi active wear. Yung, yung category niya is active, yung sinusuot every week. So, yun. So, kaya nyo na yan, mga best. Desisyonan nyo na yan. I-unclutter nyo na yung buhay pananamit natin. And then, kung kaya nyo pang magbawas pa ng 5 articles of clothing per family member, maganda yan. Minsan maganda rin tanggalin yung hindi na uso. Yung pag sinusuot mo, sinasabi ng anak mo, ang baduy-baduy na yan, hindi na yan uso, ito na yung uso. O minsan naman, makinig ka rin, di ba? So, baka pwede na i-let go yung mga sobrang punit-punit na ng mga damit dyan. Ayan, so yung butas ay supposedly 3 lang, pero parang in-armalite na yung butas ng t-shirt mo. So, i-let go mo na yan. So, yun, have a happy Sunday, everyone. I hope you learned a bit. And here's to a more organized life, a happier life, and also a stress-free life. Happy Sunday. Ingat lahat. Bye-bye.